Antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan. 14 na lugar sa Pangasinan posibleng maapektuhan ng storm surge dahil sa bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. 14 na lugar luyag na Pangasinan sunayarin na apektuhan na storm surge lapod epekto na bagyong Christine. Unong udsay PDRMO Pangasinan kay ibad sa Rayan Pasong Soare Balay na Agno, Anda, Bani, Binmaloy, Bulinaw, Burgos, Dasul, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian, Sual, tan are syudad na Alaminos, tan Dagupan. Panagpanunot na PDRMO sa storm surge diyang Pangasinan at nayarin unabot na sakay o Duaran Metro tan saragton makadaral na are abong tan arumniran infrastruktura ya asinggar at saray baybay. Ni Pakaresaya, kinarawla na abitan opisina supika kasakay na publiko ampyan na iwasan niya walare na disgrasya lapo od saya. Karodan unlikas laray manayam at sare coastal area sa Tampol antis ni yaman maliw ya mas delikado lay sitwasyon. Malalapod RP Dagupan, Shak Sirobal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc PDRRMO ng Mountain Province. Pinayuhan ang mga residente na naninirahan sa mga lugar na delikado sa pagguho ng lupa at baha na mag-ingat at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan dahil sa bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Binalakadan ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office wenno PDRRMO dagiti residente nga agnanaed kadagiti lugar a landslide ken flood-prone areas nga ganad ken agbakwit iti natalged a lugar no kasapulan gapo iti bagyo nga ni Christine. Kinuna ni PDRRM Operations and Warning Section Chief Yasser Vincent Soria nga addat 120 a barangays ditoy Mountain Province nga delikado iti landslide ken flooding. Kaadwan ket masarakan kadagiti kabanbantayan ang lugar ken asideg iti Karayan Chico ken Sifo. Sigon ken ni Soria adda dagiti evacuation center ang mabalin mapanan dagiti residente iti Bontoc, Barlig, Baoco ken Tadjan bayat ang mabalin met kadagiti eskwelaan ken pasilidad nga itudo ti lokal a gobyerno. Kas panagsagana ti PDRRMC addamet naka preposition a disaster response equipment, shelter repair kit, modular tents ken food and non-food items iti warehouses ti PDRRMO ken DSWD. Manipod DZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, 18 pamilya o 58 na individual sa Tayabas City lumikas na dahil sa epekto ng bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Nanunuluyan na ang nasa tinatayang 18 pamilya sa mga itinalagang evacuation center sa mga barangay sa lungsod ng Tayabas ayon sa pinakahuling tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa epekto ng bagyong Christine.
Ayon sa opisyal na pahayag ni Punong Barangay Rose Tayag, may 9 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa kamay sa Barangay Hall. Samantalang 8 pamilya naman ang inireport ni Punong Barangay Elmer Aguidilla na nasa evacuation center ng Barangay Ilayang Ilasan at may 1 pamilya ang lumikas na sa Barangay Palali Ibaba ayon kay Punong Barangay Eldred Kaagbay. Sa kabuuan, tinatayang nasa 58 individual na ang lumikas sa lungsod ng Tayabas dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa opisyal na pabatid ng Tayabas CDRMO, lahat ng mga lumikas na Tayabasin ay nasa pangangalaga ng mga opisyal ng barangay at inaalalayan ng mga tauhan ng CDRMO, CSWDO at iba pang katuwang na ahensya ng lokal na pamahalaan. Wala pa namang naitatalang untoward incident sa lungsod dahil sa bagyong Christine. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Vice President Sara Duterte dapat humingi ng tawad sa pamilyang Marcos ayon sa tagapagsalita ng alkalde ng Nara, Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Kaministeran nga magtadunggan si Vice President Sara Duterte sa anang mga ingkukong batok sa Pangulong Bongbong Marcos ig sa anang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sigon ki Jojo Gastanes, spokesperson ni Mayor Jen Di Danao, iyang munisipyo ng Nara sa Palawan, bukan lamang sa pagpugang sa maraot nga mga bisara kamintirandang magpakitaw i depensa sa mga Marcoses ang Vice Presidente. Pero siguro naging motion na lamang ang opisyal, pero ang mga tuladan mga bisara nga anang ingkon sa anang patawag nga press briefing ay bukan takis sa isarang may matas nga posisyon sa gobyerno. Nagaparit da si Gastanes nga mamaayos da ang tanan kung magagatiner nga matandes nga arampangan sa tingay ang darwa kamatas nga opisyal i ang nasyon. Alinigi sa Port Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuo ang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Samar National School student researchers nakakuha ng gold medal sa Science Castle Asia 2024 sa Malaysia. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Otro nga ginpakita sa Samarinian researchers tikang sa Samar National School sa siyudad San Catbalogan ang era talento og dedikasyon sa sektor sa science and technology sa pagkabot sa Bulawan nga medalya sa Science Castle Asia o SCA 2024 nga gindumara sa nasud Malaysia. Apisar sa matindi nga kompetisyon o istrikto nga pagkilatis sa mga hurado, nagpabilin nga marigon ang mga representante sa Samar National School ug nagpakita sa era talento nga kinaadman sa research project. Basar sa gingawas nga report sa Samar National School, nakakabot sa Bulawan nga medalya ang unom nga estudyante, 15 naman ang nakakuha sa silver medal, ngan upat ang nakakuha sa bronze medal. Ang SCA imprestiyoso nga paisan-isan sa mga kabataan sa Asia nga kundiin nagtitirok ang mga junior ngan senior high school student researchers para ipresenta og i-discuss ang ira research. Usa liwat ini nga conference nga kundiin makikita ang mga negosyante, kumpanya, university researchers ngan graduate students nga nangangalimbasog nga mabago ang sosyedad para sa bag-o nga kabubuwason. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan.
Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga miyembro ng Motherly Association for River Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag sumailalim sa pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagapadayon kay ron ang gipaygayon nga training o pagbansay sa mga kababaihan ng syudad sa Tandaga nga mga miyembro sa Marites o Motherly Association for River Initiatives Towards Environmental Sustainability. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutiyag ni Lorna Novo, ang City Cooperative Development Officer ng syudad, nga kasamtangan kining gipaygayon sa training center sa Mayloha, sakop sa Barangay Mabwa. Sumala pa nga gitudloan ng mga partisipante nini mahitungod sa pagpanahi. Gipasigdahan kini sa usa ka kooperatiba kabag ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Surigao del Sur ug ang lokal nga pangamahana na pinagi sa City Cooperative Development Office. Gilauman nga pinagi sa maong training, matabangan ang maong grupo sa mga kababaihan diha sa ilahang panginabuhi. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Philippine Coast Guard, Western Sulu, hindi nakapagtala ng anumang maritime incident sa kabila ng sama ng panahon na nararanasan sa lalawigan dulot ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Wayroon kaya lista, unoon na dini sa aramhalaha karakatan at ang maritime incident, sinday nga Philippine Coast Guard Western Sulu, bisan paon si Modunos pa Philippine Area of Responsibility, ang Minunos Christina. Bangadun haway tayo Commander Makaradat Udins in PCG Western Sulu, wayroon mga reported at wapyag kaswi nagkalunod na karakatan sa akupan nila da sinahunos Christina. Malingkan aon mga shipping line, inag-cancel sin biyahe nila sinagkahapon da si mangitimpo sinahula, buat malingkan nakabiyahe ramari, pahulo sinagkahapon ninamuk kapal malago sin Allison Shipping Line, amin iyakarang da magbalik pa Zamboanga pagdum sin mga pasahero. Launyo din masimasiraing pag-monitor nila sa akupan sin Western Sulu, kasupaya kasambakan magtuoy inagukuna hamat malapas sinagkabuhi nila dahil hagkamumulahan. Samantara piatong tumay ni mga magista sibi-sibi dahin sa sakatan, hindi napalaw bang mangipain timpo sinahula sabab sinahunos Christine. Dahil nga RP Hulo, inifat Maadli Chino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.